This is the I Know You Know, may kwentang podcast to. Let us meet our actors. Hi guys! This has always been a popular topic among children, or let's say everybody. So what is brain rot? Actually, it is the excessive consumption over chaotic or mindless contents that we see on social media. And ayun, gagawin na nga natin example like yung mga Sigma Boy, mga tong-tong sahur. So, anong masasabi nyo guys about doon? Para sa akin kasi, like, yung mga kabataan ngayon, parang yung mga kabataan ngayon, more on, doon na sila na-engage sa mga bagay na hindi naman dapat nakaka-engage. Kasi diba, like, kung iisipin mo, mas, mas gusto pa nilang matututungkol sa mga ganyang brain rot kasi sa mga pag-aaral, kunwari, math, yung mga ganyan, mga English, parang hindi na nila gusto yung ganyan, parang gusto na lang nila lagi nasa cellphone, lagi naglalaro, laging alam mo yun, lagi na silang gusto nila mag-interact sa mga ganung bagay. Kesa na dapat mas pinag-focus sila sa mga bagay na makakatulong sa kanila in the future. So, ano naman sa akin, yun nga, na sila ng gadgets, ng social media, lalo na sa mga gaming platforms, yung Roblox, for example. So, gusto yung patuloy yung ganun kesa Yung sila brain rot. Yung Roblox na mga laro na yung mga behaviors nila na iiba kasi nananakawan sila ng Ng brain rot. I also experienced this, yung sa Grow a Garden, yung nag-collab yung Sila Brain Rot, tsaka yung Grow a Garden na yung gumawa ng game, which is si John. Dahil nakalimutan ko na yung name ng isa. And ayun yung Si collab. Sam. Ayun yung collab na parang naging popular sa mga bata. At naglaro sila nun. Kasi nga, ayun nga, collab yung dalawang sikat na game that time. Ayun na nga yung sikat na game is yung Grow a Garden. Ang akala pa nga ng mga tao nun is nag-aaway pa nga. Tapos magugulat na nag-collab pala sila. Siyempre na-excite yung mga tao kasi nga pareho silang sikat. Ayun, parang masyadong focus yung mga bata ngayon sa mga laro ganun na kaysa naman ay dapat nagpo-focus dapat sa mga ACADS or let's say katulad like ng mga kung bata tayo. Iba kasi experience natin sa mga kabataan ngayon. Di naman sa sinasabi ko matanda na tayo, pero Kumbaga kung isipin mo, iba naman yung pinalikahan natin sa kanila nila na parang sila gadget sa gadget. Tayo parang papanood pa tayo ng mga magulang natin, di ba? Mga CD nung dati. masyado silang open sa mga bagay na sila dapat open. Ayun na nga yung sexual na nga yun nagiging natin about sa mga brain rots, yung magiging show tayong sa itong sarcastic si Cappuccino. Yeah, tsaka ang bilis na mapaniwala sa mga bagay na, alam mo yun, na parang Madali hindi mo silang naman dapat ma-influence. paniwalaan. Yung mga AI nga, di ba? Parang ang bilis nila maniwala sa AI kaysa sa mga sabi-sabi ng totoong tao na alam mo yun, alam naman natin tayo. Gusto natin mag-educate sa kanila, pero sa kanila parang hindi ka naniniwala dito. Na parang tama naman yung sinasabi ko. Hindi ko naman sinasabi na mali yan. Pero at the same time, mali talaga yan. Di ba? Na parang sexual tapos sabihin mo, ganito pala gumawa natin. Siyempre, yung sa mga batang parang nakatalim na sa utak nila na gano'n, na parang imbis na hindi naman dapat agad-agad matutunan pa. Dahil lang sa mga AI, dahil lang sa mga brain na sila. Lalo na yung platform na TikTok. Diyan talaga lahat nagsisimula kung saan nanggagaling yung mga natututunan nila. Dyan din yung di ba? Yung challenge na yung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Di ba? Na parang, tapos parang ginagawa nilang joke yun na may sexual, may body part ng ibang tao. Lalagyan nila ng mga letter na para mabuo yung... Tapos parang, syempre naman, parang, hello. Syempre yung mga bata, yung mga nanonood gusto mo, lagi nilang ulit-ulitin yan. Syempre mas natatakot na sa utak nila yung mga ganun. Sa totoo lang, hindi lang brain rot yung sikat ngayon. Lalo na yung mga ibang trends, yung 6'7", gano'n. Yung up to 100 na. Ano pa ang meaning ng 6'7"? Mali ka nga din parang, sorry, yung mga kabataan kasi namin parang bilang lang yan, number lang yan. Pero ngayon kasi parang kung ano lang yung mabuo nila ay yung para lang may magawa silang trend kahit na hindi siya educational. Nagpo-focus sila doon. Ayun lang yung
parang medyo hindi maganda nga sa Besides sa kabataan. bata, pati mga adults na Adults, dadami na. adults Na parang- na rin. Parang mga 60s na, nagagano. Oo, sige. Hala, Hindi, kahit minsan, di ba, may nagsasabi lang ng nagka-counting Oo. lang. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ganun. 6, 7, Tapos at sisigaw na estudyante. Hala. Kaya, ayun lang, parang medyo nakaka-bother lang. Or dapat, ang alarming lang niya para sa atin lahat. Oo. Nakakatuwa siya, pero at the same time, may cause and effect din cause talaga and na effect parang din siya. hindi mo Na maiiwasan nakaka-affect na ano din. talaga. Grabe yung... Sila kasi ang next generation natin. Oo, na parang, ito na lang yung matututunan yung 6-7, grade up, grade up na. Ano yung, kamusta mo naman yung future mo? Future. Na parang, Mas oo nga, sila oo nga, nakafocus. bata ka pa lang, kailangan mo mag pero not in that way. Na parang, syempre, yung ibang AI nga, di ba? Iba na yung intention. Iba na yung parang ginagawa nilang katatawanan, pero minsan ginagawa din nilang kabastusan. Na parang, hindi naman dapat. Siyempre parang ako, ayun nga, may mga pinsan tayo, mga bata, may mga kapatid tayo. Parang kapag nakikita natin na like, ganun yung mga yung nagpo-focus sila dun sa bagay na yon. Nakaka-bother lang talaga na, ayun yung mga, dun sila nakafocus. Kasi dati, parang sa atin, laro lang. Oo, habol-habulan At saka, lang. alam niyo yung mga batang, hindi naman sa sinasabi kong ang pangatignan, pero yung masyadong gumagamit ng gadget na dumadating sa point na yung salamin nila kapal na. Oo. Parang, syempre, ang magiging health problems din talaga yun na. Oo. Kaya, ayun sa tingin ko, kailangan nga talagang bawas-bawasan na yung ano. Ibang-iba talaga ang ano natin ngayon. Iba-iba mga Gen Alpha ngayon eh. Nasa parang, kung nasa organization ka na. Nagsimula siya 2024 ba? Oo na. Kumbaga yung mga Oo. alpha, yung mga term na Yung ano, gano'n. skibidi toilet. Skibidi toilet. Hindi ba- Nagsimula yan siguro, 2023. Oo, doon na siya nag-start. Tapos simula nung gumagawa na kasi, parang, may isa akong nakita dati na, content about sa nanay ata, basta parent siya nung bata. Tapos parang natatakot na siya kasi yung bata parang, yung emotions ng bata. May video siya doon. Alam ko may video siya doon na parang yung anak niya galit. Parang ginagaya kung ano yung itsura. Kasi may isang photo ako nakita kung ano talaga yung itsura nung skibidi toilet na parang maano nga sa inidoro. Tapos yung anak niya, parang yung reaction nagagalit. Parang mahaba yung sinabi doon ng mother kasi ang parang sinasabi nga yung mga epektos ng mga content nun sa mga anak nila parang masyado na nga negative. Oo. Kaya medyo natakot daw siya sa inista ng anak niya nun. Kaya ako, nag-agree ako na kailangan rin talagang, hindi naman sa tanggalin kasi hindi naman may iwasan. Pero, nandiyan na yan eh. Ayun nga eh, nandiyan na yan eh. Ano. Pero kailangan bawas-bawasan na even sa mga mas matatanda sa kanila, dapat turuan sila kung ano yung dapat gawin. Kasi minsan ay yung kulang eh. Hindi nila masyadong, let's say na masyadong ma-observe yung mga anak nila sa kung Minsan ano yung mga mga ginagawa. matanda pa talaga minsan yung Oo, Oo. nag-i-influence sa mga bata na Oo. gawin mo. Gawin mo to for content. Ayun, para magkaroon lang ng content. So, bumalik na nga tayo dun sa ano yung mga own experiences na meron tayo. Kayo, kung ano share nyo. Kung like, ayun nga, yung mga brain rots, ano yung mga experience nyo? Kunwari, like sa family members or kahit sa sarili nyo. Ako kasi, asan ate? Siyempre, nakikita ko lagi yung kapatid ko na, Roblox tayo. Uy, baka pwedeng, siyempre mas magandang unahin mo muna yung, alam mo yun, kung ano dapat yung mag-focus ka. Kasi yung kapatid ko talaga, more on Roblox na talaga siya na, Oo. ate, Roblox ako, still a brain na, tama na muna yan, may gagawin ka pa. Minsan gusto talaga nilang unahin yung mga bagay na, Mga laro na yan. unimportant, na Oo. parang, yung may tapos mo na ba lahat, na parang isipin mo muna yung mga bagay na dapat talaga. Oo, na Masyado nang sobrang addicted talaga na. sila. Di nila naisip na yung mga kailangan nilang gawin. Kailangan kailangan Oo. gawin. Sa mga tahanan, sa school, syempre. Ako may mga pinsan ako, 'di ba? Tapos, ang kinakadika naman nila nun is yung Grow a Garden. Pero ako, hindi naman sa pagiging bias. Pero kasi like yung larong Grow a Garden, hindi siya
may negative effect. Kasi ayun yung game na yun, parang nagtatanim ka lang. Parang may Nag-wait ka lang ng, ng parang update lang. Oo, TLE siya, TLE siya. diba? Pero Parang ako, mga yung sa Still a Brain Rot, never ko siya nilaro kasi nakita ko kung paano siya laruin ng mga bata. Kasi, di ba, kapag nagtitiktok ka, lalabas yung mga content na yung mga bata naglalaro. Tapos kapag naagawan sila, parang Oo, iiyak pa sila. nagre-rage sila. Hala ka. Parang iiyakan nila Alam yung mo, parents mamamatay nila. sila na. Alam mo yung dumadating sa point na iniisip na ng mga magulang nila, nakala mo na nananakawan sila. Na parang as in talaga nananakawan. Yung pala yung lang, character lang nun. Ayun na nga, parang ang mga bata ngayon, dapat nakikipag-spend ng mga oras sa family nila. Hindi yung masyadong tutok dapat sa gadget. Kasi ako, siguro great flex na rin na nung bata ako, hindi ako masyadong nag-focus sa gadget. Kasi, alam mo yun, yung may experience mo lang yung saya sa labas. Na magkakapaglaro ka. Oo, luksong baka. Siyempre, may ka, makipano. Nung ako nga, may pinaglalaro ako pa yung mga lupa. Yung mga pogs, yung mga Babato mo pogs. pa yung buhangin, di ba? Chinese garter. Ay, ang saya Siyempre, mas kasi, masaya yung hindi mas iba kasi yung saya kapag kasama mo yung mga kaibigan mo talaga. Kasi sa online, sa totoo lang, ngay nakatakot na. Katulad nga yung mga nasa internet, yung mga nakakasalamuhan ng mga bata. Especially nga dun sa Roblox. Buti nga ngayon is may, na siya, age verification. Kasi dati, I mean, kung sino lang yung makakachat mo, talagang hindi mo kilala kung sino eh. Kaya nakakatakot. And may one na news, may isang news na naging popular talaga. Sumikat siya kasi parang yung anak daw may nakausap sa Roblox. Parang ayun pala matandang lalaki. Kaya siguro, ayun na nga yung naging issue ng Roblox na kala nila mababan. Pero ayong maganda lang na ginawa ng Roblox. Kaya nung, Meron ganun. kaya nung naglaro ako, nakita ko parang bawal na ako mag-chat. Tapos ano na siya, kailangan para may pictures. Hulaan nila kung ano yung age mo para magkaroon ka ng voice chat, tsaka kung pwede ka makipag-message dun sa messages. Ayun lang yung magandang ginawa ng Roblox kasi ang pangati naman kung ibaban nila kasi syempre entertainment din siya. Kaso ang mali is yung mga actions, yung mga nangyayari, yung mga guidance din ng parents na minsan kasi masyadong kampante, yung mga magulang. Akala nila wala Akala nila nangyayari. ang saya. Parang naglalaro lang na, yung pala, may mga nakakausap na. Pala, hindi na nila alam na masyado na pala madaming nakakasalamuha online. Ayaw talaga nilang nababother masyado nga yung personal nila. Pero medyo, lang ako, ang alarming lang din na parang yung mga bata masyado nagkakaroon ng personal space kahit na dapat yung parents ginaguide sila when it comes dyan sa mga ganyang laro. Talagang nafa-focus sila sa mga sa mga ganyang laro na gusto nila yung mag-isa lang sila, halos day to night. Oo, na parang wala silang, kahit nga pagkain, hindi Oo. nila na naiisip. Basta may malaro sila. Iiwasan talaga nila. Kaya yun yung napapangitan ako masyado sa mga Mga ganyan. Mga ganyan, mga- Na parang di na, mga bata ngayon, hindi na nila naisip yung mga bagay na dapat mas maisip na nila talaga. Oo. Lalo na, ayun nga, educational. Dapat mag-focus muna sa ACADS. Pero kasi, di ko naman sinasabing pangit maglaro. Na hindi dapat sila maglaro. Kasi natin may iwasan eh. Ito na yung, Kumbaga, ito na yung generation. ito na yung generation Kumbaga, eh. technology na Technology, talaga. talagang umuusbong na siya. Pero, hindi na ang pangat tignan na dumadating siya sa punto na masasira na yung ng bata. Like, yung parang buhay nga. So, ayun nga, yung mga nasa internet nga, katulad nga nung sa Roblox, yung mga age verification nga. Buti nga, ayun yung nilagay ng Roblox kasi nga may naging issue doon sa anak ng mother. Ewan ko kung saan ko siyang parang site na nakita na may nakausap yung bata na matanda doon. Kaya pinaplano na rin nilang ipaban. Pero kasi ang sa akin, hindi mo siya mababan eh. Masyado siyang popular, masyado siyang sikat sa mga kabataan. Tsaka entertainment siya, siya talaga may engage yung mga bata maglaro. Pero kasi, ang mali doon is parang walang guidance na hindi man lang natututukan yung mga anak. Kasi siguro yung mga ibang nanay iniisip, ay masaya ang Roblox. Kasi parang laro siya eh. Parang hindi nila mapipigil ang anak nila. Pero kung imagine mo yun, parang makikita mo yung anak mo. Pagbukas mo ng iPad ng anak mo, madami siyang kachat doon. Ayun nga, kaya ang magandang ginawa ngayon sa age verification para sa voice chat, tsaka dun sa messages, and yung
picture nga para may ano ka na. Proof kung ano talagang age mo. Ayun lang yung magandang ginawa ng Roblox. Pero Ang kasi, flow lang nila nun, hindi siya accurate eh. oo, hindi siya AI reading accurate. AI reading siya. Ayun lang yung pangat niya sa internet. Masyadong focus siya sa ano yung AI. Oh. Tsaka minsan yung mga kausap ng mga bata, nangihingi din ng pera na parang, syempre, yung mga bata para lang sa may makukuha sila brain rot. Magkano rin sila na parang Totoo. ano, hindi nila yung gusto ng kausap nila. Parang nga lang daw sa brain rot. Sa brain rot na Hindi yun. nila alam, scam na pala yun. Ayun yung dalawang sikat yung daming ano. Kaya din ano yun, nasa peak na yung Roblox ng kasikatan. Dahil dun sa larong Grow a Garden, tsaka Still a Brain Rot. Talaga kung mag-scroll ka, mapa FB man, Instagram, or TikTok yan. advertisement Talagang sila. advertisement ng lahat. Kaso, ang pangit lang, ano siya, pang nauuwi sa scam, yung mga knowledge ng mga bata about sa scam, natututo sila. Alam mo yun, madami din kasing mga bata ngayon, syempre, yung mga gullible, yung talagang maniniwala na, ay, bibigay niya to sa akin. Pero kapag na-scam ka, alam mo yung rage ng bata, yung parang magagalit sila, iiyak sila. Minsan, di na nga alam ng nanay kung bakit. Yung pala, dahil sa larong yun, masyado siyang negative. Minsan nga yung mga bata na rin yung gumagawa nun. Yung parang natututunan nila dahil doon sa kausap nila. Oo. Na mga scam na din sila. Kasi ginawa Oo sa nga. kanila. Which is hindi nila maisip na mali yung ginagawa. Ayun nga. Na parang nasa utak nila, ginawa sa akin, baka siguro okay lang kung gawin ko sa iba. So, ang pangit lang din ng scam. Oo. Ayun pa, ito pa, yung mga nasa Divisoria, yung mga damit, yung mga nakabalandro, yung ano. Minsan iniisip na mga parents na, ay, for entertainment lang to. Pero kasi, minsan may mga, ano Yung din, mga audience na ang pangit. may mga matatanda rin na hindi masyadong active sa social media. Akala nila parang joke-joke lang ng mga bata. Pero yung pala, masyado na siyang, parang masyado nang nababroad yung, yung topic na yun. Ay, yung parang, trend na yun. Parang, oo nga, nakasuot ka ng damit na yun. Pero kasi, for me, ang inappropriate niya. Like, tignan. I mean, yung trend na yun is wala naman siyang pinanggalingan na matino. Kasi, instead of na mag-focus nga yung mga bata sa mga mabubuting bagay, ay hindi. Nag-focus sila sa mga ganong, like, entertainment na hindi naman nakabuti sa kanila. Kaya, yun na nakakalungkot talaga. Ayun nga, yung mga, tulad ng sinabi niya, yung mga damit, yung may nakikita rin ako mga laruan na pinapublish nila na akala ng mga magulang cute siya. Oh, cute siya. Pero hindi Dahil pala. mga anik-anik. Pero, alam mo na, yung meaning nun, yung character na yun, Oo. kung saan siya galing. Hindi siya, hindi siya gawang tao. Oo. Kaya, as an artist kasi, hindi siya pwedeng ipakalat ng ganun-ganun lang, walang credit. Totoo lang. Kasi nga, alam mo na, masasaktan din yung mga artist. Oo. Na AI siya galing. Tsaka ngayon, mas na-appreciate na nila yung mga galing sa AI. Kasi yung alam mo yun, yung mga tao mismo yung gumawa. Kaya mas nakakalungkot yung ganun na mas nag-aano sila sa mga AI na mga gamit. Like, katulad ng yung mga damit, yung mga stuff toy, na imbis na yung, alam mo yun, yung mga gawang tao. Like, parang gawa ng tao. Oo. Handcraft. Hindi, at saka ako, parang nababother ako yung sa mga edit na masyadong violent. Yung mga, alam mo si Tralala, si Tungtungtong Sahur, parang may nag-aaway. Parang, ang pangit talaga Para sa kanila tignan. nakakatawa eh. Para sa kanila nakakatawa. Pero sa atin, hindi. Masyado siyang, Pag pinanood natin, ano ba yan? ano ba yan? Like, Parang naiintindihan natin na, oo nga, katatawan, pero meron pa rin bad effect yun. Bad side effect Oo. sa mga bata. ang pangit din kasi dati, puro cartoons tayo. Halos din na nga nila alam kung ano yung mga cartoons eh. Yung mga SpongeBob, yung mga ganito, ganyan. Hindi talaga. Masyado silang nafo-focus sa mga gawang AI lang. Ayun lang talaga yung focus sa mga kabataan ngayon. Ayun lang yung mahirap ngayon na halos lahat di rin alam kung paano siya tatanggalin sa sistema or like sa Kumbaga mga paano mababawasan. kung parang mababawasan. Pero hindi, hirap na iwasan kasi yung ayun na nga yung masyado nang active yung mga bata sa technology. Minsan hindi na nga nakokontrol ng mga parents yung mga anak nila dahil nga kinakayan-kayanan. Nga yung mga natututunan online. Hindi siya yung typical na cartoon na talagang educational for kids. Siya yung AI siya eh. Hindi siya yung cartoon na talagang
magiging sikat sa lahat. Pero in a way na sikat na in a good way, or let's say a positive way, but it is not popular because of its like educational, like education na nakalagay doon, pero it is popular because kids likes to like have fun with it, or let's say that it entertains them probably because of the characters with the colors, or in a weird way, it was made in a weird way. Let's say Ballerina Cappuccina, may kape siya, pero naka-tutu skirt, naka-outfit siya. So talagang talagang siguro na entertain sila because yung the way na itsura nun. Tsaka si Tongtong Toaster may bat. Kaya ayun, hindi siya yung typical na cartoon na mapapanood mo. So, let's welcome our specialist, KL. Hi guys! So, hi everyone. I'm your guest specialist for this podcast. So, for our first question is like, why is it easy for other people to spend a long hours in social media than just to focus for a few minutes? So, welcome to the brain rot culture. Brain rot is a casual term, refers to being mentally tired. Ito yung bagay na kahihinatnan ng labis na pagsascroll sa social media at pagsispend time ng pagkukonsume ng a lot of information sa social media. Kumbaga, yung utak kasi natin is like, research says na yung utak natin is nag-a-adjust siya and nag-a-adapt siya sa lifestyle natin. Nag-a-adjust siya kung paano tayo gumagalaw, kung paano natin ini-utilize yung access natin sa social media. Like, kung paano yung daily lives natin, kung paano tayo communicate with other people using social media. Kumbaga, nag-a-adjust yung utak natin sa paggamit natin ng phones, ganyan, sa mga devices. Dahil sa labis na paggamit natin ng social media, continuously nag-a-absorb tayo ng a lot of information na nagagaling sa social media na hindi natin na-filter out. Kumbaga, na-fog yung isipan natin na mga na-absorb na information ng utak natin. As study says kasi na parang 4 to 7 pieces of information lang ang pwede ma-absorb ng utak natin. At hindi kakayanin ng isipan natin na mag-adapt ng panibago. Kasi like, parang let's just say na kapag nagsiscroll tayo through social media in just 5 minutes, marami tayong pwede ma-absorb like beauty tips, mga issues ng mga celebrities, memes. Kumbaga, there's a lot of information na hindi na filtered out natin. Kumbaga, hindi natin pwede maiwasan. In a sense na maraming tayong pwede ma-absorb na nakakapag-build up ng anxiety, ng stress. Kumbaga, na-a-apektuhan yung self-esteem and mental health natin. In a sense na pwede tayo mag-deal sa mga mental health issues na nakaka-apekto na ito sa pagtulog natin, sa paano tayo makapag-communicate sa iba. Kumbaga, parang sinasabi nga research na 4 to 7 pieces lang talaga ang pwede ma-absorb or ma-process ng utak natin, na informations na na-absorb natin. Kumbaga, hindi kinakaya ng utak. Well, although nag-a-adapt yung utak natin sa mga bagay-bagay tsaka sa lifestyle na ginagawa natin, pero hindi pa rin natin may pagkakailan na napag-aralan na hindi siya dapat, kumbaga hindi ginawa yung isipan natin para sa ganong lifestyle. Kumbaga, if we have a chance to change that lifestyle, gawin natin para rin sa own health natin, kasi nagbi-build up siya ng anxiety and stress na nakaka-apekto talaga siya sa atin bilang mga estudyante. Pero if I would give 3 things para maiwasan, siguro is i-lessen yung screen time, para siguro gumawa tayo ng mga bagay na makabuluhan, na magbibigay sa atin ng productive na gawain, na mas maiiwasan natin yung paghahawak sa mga devices, ganyan. And siguro for number 2 naman, siguro is like, mas i-prioritize natin yung sleep. Siguro i-completuhin natin yung 8 hours sleep, ganyan, para at least maging ma-recharge yung utak natin, para at least pagising natin is like, mas makakapag-provide yung katawan natin o yung utak natin. Ayoko na tuwing sa inyo. Dito lang ako. Okay. So, for number 2 nga, katulad nga na sinabi ko, is like, mas i-prioritize natin yung sleep. May energy siya na mapaprovide para sa mga daily activities pa natin. And for number 3, siguro, is like, regular physical activities and meaningful connections will improve our mental health and overall well-being. So, yeah. Ayun lang. So, yeah. Thank you. So I have just a few questions. Ano sa tingin mo? Do you think that does it affect communication with one another, knowing that is really popular, especially among kids? So when you encounter a kid, do you think that
they are applying it into their daily lives, and is it really affecting them? To my humble opinion, based din sa own experience ko, since as a Filipino, we have an extended family. So I have this younger brothers na 12 years old pa lang naman. And then, grabe rin yung epekto ng mga memes or like mga brain rot na culture dyan sa mga tungtong sahur, ganyan. Grabe rin yung epekto niya sa mga kabataan. Like for example, if I would give one example siguro, yung nagpa-publish na yung mga tao ngayon ng mga clothes na siya, parang printed dun yung mga memes na pinapanood ng mga kabataan. Parang marketing strategy na nila yun, na parang maraming bata nakakagat ng binibenta nila. Maraming bata na magpapurchase nun kasi siya, timely, napapanahon siya. Maraming bibili doon. Not just physically, like hindi lang sa pananamit, hindi lang sa mga bags na mga pinapublish ngayon na may tungtong sahur sa likod. Kumbaga hindi lang siya like sa physical, kumbaga sa mental health din ng mga bata. May grabe rin effect niya talaga. So, yeah, ayun, that like we've mentioned earlier, a lot of kids are getting attracted to it because of its like image. Parang different kasi, like sa mga cartoons, hindi siya yung usual or typical na cartoons na like makikita mo kasi AI made siya. So ang weird, makikita mo yung ano ba si Tongtong sa kahoy, puno, kahoy, tas may hawak siyang bat. Si Cappuccina Ballerina, siya? to add with that, yung about dun, kasi yun nga rin, ang laki rin hindi lang siya sa mga kabataan yung effect ng memes or brain rot ng mga tungtong sahur of Cappuccina, mga ganon. Kumbaga, rin siya, may AI engagement din siya na tinatawag na parang for young kids out there, hindi nila na-realize kung ano yung AI or kung anong effect nito sa Mother Earth. Marami ring machines na kailangan i-cool down. So, kailangan nilang source of water. Kailangan nila lang maraming tubig para ma-cool down yung mga machines nila. AI is just making other people less productive. Kumbaga, mas nagsisettle tayo sa AI, ganyan. So, kumbaga yung mga bata, parang at a young age, natututunan nilang gumamit ng AI. And then, mas sa paggamit nila nito, dun sila nakapag-generate ng mga memes like yung tungtong sahur nga, ganyan. Kumbaga hindi nila na-realize na yung engagement din ng AI, may malaking epekto rin to. So, for a lot of people, memes lang siya, pero if you're gonna take it seriously, maririgil. And kapag titignan mo talaga siya sa malinaw, tsaka sa seryosong perspective talaga, sa professional perspective, marami siyang epekto, hindi lamang sa kabataan, sa isip ng kabataan, kundi pa sa sa kapaligiran din. Marami siyang Ayun nga. So, ano yung mga thoughts nyo about these things? And siguro, sabihin natin, ano yung mga advice nyo? Hindi lang sa mga magulang, but also to everyone na mas matatanda. Siguro katulad nga natin na ngayon na may knowledge tayo about these stuff. Sa tingin nyo, paano natin matutulungan yung mga bata? Tayo talaga as a adult or as a parents or as a guardian, kumbaga tayo yung may kakayahan na baguhin kung ano man yung dapat kinukonsume or dapat pinapasok sa isipan ng mga kabataan. Tayo yung may kakayahan sa bahay pa lang. Kaya nga sinasabi nila, ang pag-aaral talaga, itinuturo yan una sa bahay at pinagayaman at pinagayabong sa paaralan. So kumbaga, sa bahay pa lang, dapat sisimulan na natin yung pangangaral sa mga bata kung ano nga dapat yung kinukonsume nila or kung paano nila ini-interpret yung mga data and mga information na na-absorb nila through online. Okay, so based on my personal opinion naman, kasi ako, ayun nga, we're older and we have the power, let's say, na to teach the kids. And alam mo yun na sabihin natin to, may advices to parents, sa mga magulang. Kasi ang lungkot lang na like for parents kasi is minsan hindi sila focus masyado or hindi nila masyadong binabantay yung mga anak nila. Kasi ayun na nga, para sa kanila, entertainment lang yun. Parang, parang ini-enjoy ng anak ko to. Ang saya ng anak ko. Parang, sige, parang, pero kasi for me, sa mga parents, not just parents, pero also, yung mga ate, kuya dyan, yung mga matatanda, kahit lola or lolo, sana naman po is that, parang you take time, para tignan nyo po kung like, ano yung mga popular, let's say, sa social media. Kasi, hindi na po talaga natin alam kung ano yung tama tsaka kung ano yung mali, kung ano yung natututunan ng mga bata. And ayun na nga about sa mga friends ng mga anak natin. This has always been the advice that I've been giving to maybe, or let's say everyone, or papasok ko na nanay ko dito. Para yung mga advice niya na parang kilalanin mo yung anak mo. Parang maging open ka about certain things kasi we do not know kung ano yung pinagdadaanan nila sa buhay nila or kung ano na yung mga na-encounter nila. Kaya masyado ng nakakatakot, masyadong
alam mo yun, yung kampante ka nga sa anak mo, kailangan mo talagang mag-focus eh. At saka yung about nga dun, kasi parang sa bahay, ang kakampi na lang ng mga bata is yung mga magulang nila. So what more pa kung ikaw yung mismo magiging kalaban Totoo. nila. So parang at the young age pa lang. Kaya ang laki rin nung chances and yung yung percentage na magsinungaling yung bata kasi may takot siya Oo, nararamdaman. totoo. Instead of respect sa magulang, takot yung nararamdaman niya. That's why hindi siya nakakapag-open up sa Oo. parents. So, maaga pa lang, bata pa lang, maganda, simulan na natin na parang yung trust i-build na sa bahay pa lang para at least hindi natatakot yung bata na mag-open up sa magulang nila. Oo. Hindi sila naglilihim or nagsisikreto, ganyan. So, Okay. yeah, maganda rin yung may bond and yung relationship pa lang talaga ng bata at saka ng magulang. Okay. So, ito naman for the teachers. Kasi may nakita ko sa TikTok na, as in, nakita ko siya, may teacher na sumasayaw kasama yung tungtong-tong sa hoor na parang sticker na gumagalaw siya. It's not JF, pero parang siyang sticker na gumagalaw, sumasayaw. Nakikisayaw yung teacher. Ang sa akin, ang alarming nga kasi, alam naman pati ba naman ikaw teacher na ka na. dapat kasi yung mga ikaw yung nagpo-provide like ng education pero siguro naman like they are aware about these things na it is really negative for the children. Dapat kasi nag-i-start din dun talaga sa school din, hindi lang sa parents mo pero sa mga teachers na kahit na siguro wala ka sa posisyon na magulang, teacher ka, dapat pa rin, isipin mo ano yung tama at mali kasi tsaka content yun sa TikTok, naging sikat yun. Ang sa akin, if makikita yun ng bata, masyado siyang parang ay sabi, oo nga pala, parang ganda din netong gawin. Siguro, may siya, parang gagayahin nga rin May yun. thinking siya, may mindset siya na may ganon. mindset siya na, ay wait, gagayahin ko to. Parang, ang off lang kasi nun na parang, you're a teacher, you're supposed to teach Ako kids. naman, siguro, sa opinion ko about dyan sa teachers, siguro naman, na lang, parang, if hindi natin kayang kontrolin, like, literally na kontrolin yung ina-adapt or kinukonsume ng bata sa media, or hindi natin mapigilan yung pag-patronize nila or pagpuri or pag-consume nila ng mga tungtong na meme, kung hindi natin makokontrol yung pakikinig nila sa mga ganon, siguro gamitin natin siya as a instrument to teach the kids. Like, for example, parang magiging prize mo siya or award, parang prize siya na parang, for example, mag-aaral ka nito, babasahin mo yung textbooks mo, gagawin mo yung assignments mo, and right after, pwede ka makinig ng ganito, pwede mo siya, kumbaga as a prize, kumbaga at least, balance ka rin. Hindi lang siya more on screen time, at the same time, naging active din yung bata magbasa sa libro, hindi lang siya nagsisettle sa online, hindi lang tumataas yung grado ng mata niya, kumbaga, mas naging active siya. At saka like parang, there's this video rin na nakuha ko sa TikTok, yung teacher din, ang ginagawa niya, parang sounds like nung meme, yung pinapabasa niya. Ginagamit niya as an instrument yung alam ng bata para makahabol sila sa dapat din ang inaantay. So, totoo lang. Like for example, na parang, ang alam ng bata ngayon, yung mga meme, mga tungtong super ganyan. Kumbaga, yung dapat kasi nilang malaman is mga basic knowledge, like for example, reading, multiplication table, yung mga kumbaga gumagamit, yung mga memes, gumagamit yung mga teachers na, or mga prof na, mga sounds like yung meme, para ma-teach yung mga bata. Makahabol yung bata. Okay, ganyan pala siya. So, pag narinig ko ulit si Tungtong Sor, ito pala yung meaning niya. Parang gano'n. So, parang yun yung meaning. Parang kung maggamitin mo siya on a positive Educational way, as pa an rin educational siya. purpose, ganun siya. Ang ganda rin kasi ng Kasi parang... hindi natin talaga may iwasan na may mga bagay na kinukonsume talaga ng bata or inaano talaga ng bata na ay makikinig pa rin kami ng ganito kahit pa ipabawalin. Kumbaga hindi natin siya may iwasan on this modern era kasi ayun yung trending sa kanila ngayon Ayun yung napapanahon sa mga kabataan. Hindi natin may iwasan yun. Pero sa na lang, siguro gawin na lang natin siyang as an instrumental parang para makatulong pa rin. Kumbaga mag-focus pa rin sa positive way, not just on the negative effects sa pag-isip ng mga kabataan. So, thank you to our specialist and also our actor for sharing these information. Actually, it is really important na talagang mag-focus tayo sa mga gantong impormasyon kasi ito dapat yung mga dapat nating tutukan knowing na itong mga bagay na to, it affects kids, not just kids but also older people. So, ayun, thank you guys. Okay. Thank you po for listening to our podcast and ayun. May tatagdag pa ba? Wala na. And this is I Know You Know. Kaya ang podcast ko.
Okay guys. Okay, Ian! Ian, kaya mo na yan mag-edit.